Ayan, klaruhin lang natin. Yes. At ang pag-usapan natin ay hindi rin expired na gamot. Ay, Ayan, hindi, Lakay. hindi rin malapit na mag-expire na mga bakuna. Ay, Ayan. malabo yan, Lakay. At hindi natin pag-usapan ang mga naghihingalong nakapila sa mga government hospitals. Ayan. Ang pag-uusapan natin dito ay Fatty liver, Sister L. ayun, paano ba mapapangalagaan? Ayan, kasi mahaba yan. Alam niyo po ba na ayon sa mga pag-aaral, tinatayang nasa pabati mo na si Doc. Pabati mo muna si Doc, Ayan, Lakay. Binabati kita. Ayan, Binabati kita. At lahat ng mga nanonood at nakikinig, binabati ko po kayo. Ayan, Si Doc Gary C. Doc, Good morning. Doc Gary Hayden ko. Ayan. Hindi. Ano ba yan? Gary si pala. Kasing puti lang Yeah. daw. Oo nga, kasi ayan. Pero alam po niyo mahabigan yan marami tayong tatanong kay Dr. Gary C. Ha? Makabay, alam ba na sa mga pag-aaral tinatayang nasa 10% hanggang 20% po ng mga Pilipino ay mayroong fatty liver. Ayan. Ano ba yung fatty liver? Ayan, malalaman natin yan kay Doc. Baka mamaya meron tayo nito na hindi natin alam. At ang nahagulat pa dito, Sister L, hindi lang hanggang hindi ito sakit ng mga matatanda, ha? Pati mga bata, Nako, ayan, mga tulad kabataan. natin. Namin. Natin. Batuhin kita dyan. Maging ang mga kabataan ay tinatamaan na rin dahil sa ating lifestyle at kinakain. Nako, ha? Ito yung tinatawag na silent condition na Sister L. Yes. Ha? Ayan na. Dahil madalas daw ay wala itong nararamdamang sintomas sa simula. Kaya para bigyan tayo ng tamang impormasyon at proteksyon, makakasama natin muli ang ating kaagapay at gabay sa kalusugan. Dr. Gary C. Ayan, Doc Gary, Morning. welcome back sa ating programa. Good morning, Caldeo at kay Sister L. At tama yung mga nabanggit mo. Maraming may fatty liver sa ngayon na walang nararamdaman. Kasi sa early stage nitong fatty liver, asymptomatic o wala ka talaga mararamdaman. Minsan nga ay aksidente pang nalalaman na may fatty liver sa pamamagitan ng regular check-up kung saan nag-require yung doktor na magpa-blood chemistry at nakitang mataas yung liver enzyme sa dugo. Nung mataas yung liver enzyme, ang susunod na in-advise siguro ng doktor ay magpa-ultrasound tayo, tingnan ko yung atay mo. At doon lang nakita Ayan. na may fatty liver. Kaya mga kuyang, mga ating mga misis, baka hindi po nyo alam, yung palang yung atay ay balon-balonan meron ng fatty liver. Ayan. May balon-balon na. Hindi ba kasama yung balon-balonan? Hindi kasama na. Atay lang yan. Atay lang. Ay, adobo, yung sa adobo. Adobo, ayan. Baka meron na po tayo dyan. At paano maiwasan? Ayan, yung mga malakas lumaklak ng alak. Ayan. Nako. Pero dun lang ba yun nakukuha? Alamin natin yan mamaya. Malalaman natin kay Dr. Gary sa ating pagbabalik ka, Sister L. Ayan. Kaya madalas lumaklak dyan, ha? At saka, pag may fatty liver ba tayo, ano epekto sa ating katawan? Yes, Ayan. oh. Sa ating kalusugan. Sandali lang mga Dr. Gary ha? Ora, Sister L. 9:53. Good morning, Noble Greg Kayabyab. Oy, mas merciful RJ, ha? Robert Joseph Bob Murana. Pwede ba kayong maglabas merciful sir ng edict? Ayan, nasa mga fellowship ng mga mason hanggang isang kesa lang ng beer ang iniinom. Ayan, wag masyadong walwal. Wow, walwal. Ayan, Alam mo yung mga term na yan, ha? Ayan, siyempre naman, ang mga Gen Z. Ayan. Senior. Para hindi magka-depress sa ating liver. Pero Doc Gary, ha? Marami ang natakot kapag nalaman nilang may fatty liver sila. Totoo ba na kahit hindi ka malakas uminom ng alak, ha? Ay pwede ka pa rin magkaroon nito, ha? Ano ba yung mga iba't mga uri ng fatty liver, Doc? Ganito yan, Lakay, no? Yung fatty liver ay may dalawang uri. Merong tinatawag na alcoholic fatty liver disease at yung isa naman non-alcoholic fatty liver disease. So, dun pa lang sa salitang alcoholic and non-alcoholic, yung fatty liver na dulot ng pag-inom ng alak, yan ang isa sa dahilan. At yung isa naman ay maaari dahil sa mga kinakain matataba, mataas ang cholesterol sa dugo, lalo na kung mababa ang good cholesterol, mataas ang triglyceride,
even diabetics, madalas meron din silang ganitong mga uri ng problema sa atay, fatty liver din. Alin na mas fatal dyan, Doc? Yung walwal sa alak? Or non-alcoholic. O yung mga lamon? Actually, Yung mga fatty foods? pareho sila na pag pareho. hindi mo naagapan, pwedeng humantong sa tinatawag na fibrosis, pwede ka magkaroon ng cirrhosis. Ito yung mga uri ng problema sa atay na irreversible. Wow. Yung fibrosis, liver fibrosis, ito yung mga scarring o pagkakaroon ng peklat sa atay. At yung cirrhosis naman, nagkakapeklat? yes, because of mga ang fatty liver is a kind of injury kasi sa liver yan. So once na nagkaroon ka na ng injury sa liver, tendency niyan, hihina ang function yan. At once na nagkaroon ka ng mga symptoms like andyan palaging bloated, masakit yung may kanang bahaging itaas ng iyong abdomen, nandyan yung wala kang ganang kumain, o kaya may kasamang panghihina, ito ay maaaring sign na meron kang problema. At pag ito'y lumala, andyan na yung paninilaw, paglaki ng tiyan na tinatawag na ascites, pamamanas. Yan yung mga pinaka-worst case na pwede mangyari. Anong senyales, Doc? Pamamanas, yellowish ang Yellowish balat? ang balat, ang mata. Ganun ba yun? Yung tinatawag na jaundice, pangangati ng balat ay maaaring yan ay senyales din. No? So once na kayo po'y umiinom sa ngayon, ay palagi ko sinasabi na may dagdag na panganib para ka magkaroon ng alcoholic fatty liver. So we always advise the patient na yung sinasabing drink moderately kasi hindi alam ng Pilipino yung salitang moderate. Tsaka ba't ganun, Dok? Ayan, tayong mga Pinoy, ayaw natin uminom ng maraming tubig. Pero pagka beer, kahit isang kahon, pwedeng uminom. Oo. Yan nga ang palaging sinasabi ko sa pasyente. Ba't gano'n? Ang hina niyo uminom ng tubig pero pag beer, kaya niyo mga 12 na bote. Kayang hanggang hindi na makatayo. Yan ang isa sa problema natin, ang tinatawag na lifestyle ng tao. Kasi ang fatty liver ay isang matatawag nating lifestyle disease. Lifestyle. Yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, yung pagkain ng mga mali-mali, yan ay mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na gawain. Alam mo, Dok, next time ayaw ko nang i-guess ka namin dito. KJ ka. Pero, madalas natin marinig naman yung drink moderately. Yes, So, para sa akin, yung sigarilyo, wala kang maririnig na smoke moderately. Pero, yung pag-inom, drink moderately, maaaring sa isang banda, meron din health benefits na siguro di-discuss natin sa susunod. Ayan. Pero, anong posibleng mangyari sa ating katawan, Doc, sa ating atay balon-balunan? Ayan. Pag pinabayaan. Kapag ito ay napabayan at lumala. Ang main function ng atay, number 1, ay yung sinasabing detoxifier. So from the word detoxify, so meron kang nakakain na toxic sa'yo, tumutulong yung atay na bawasan ng toxicity nito sa katawan mo. Ganon din yung pag-inom mo ng mga medications o gamot, maaaring maganda sa isang banda sa isang sakit, may mga posibleng side effect or toxicity na tinutulungan din ng atay. Other than that, ang atay ay importante sa metabolismo. Yung paggana ng buong katawan natin, mahalaga yan. Ang atay ay tumutulong sa mga blood clotting factor para hindi ka dumugo dyan na ikamatay mo. No? Tumutulong yan para ma-stop ang pagdudugo. No? Ang atay ay tumutulong din sa digestion. So, once na ang atay mo humina, lahat ito ay maaaring maapektuhan. At palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko na yung genetics maaaring hindi na natin mababago yung lahi o ano yung kahinaan ng atay mo, but yung lifestyle pa rin ang majority na dahilan ng problema may problema sa atay. So by helping the patient by education, malaking bagay yung education. Pagdating sa prevention ng sakit, kailangan meron ka talagang sariling gagawin na na tulong sa sarili. So yung pagkain, huwag ka kumain na matatamis. Kung may mataas ang sugar mo naman, make sure to control your sugar through diet, exercise, and even the importance ng medication, huwag niyong babaliwalain. Maraming pasyente na control ang sugar, tinatanggal ang gamot. Control ang cholesterol, tinanggal ang gamot, pero mataas ang risk factors. Nasa lahi nila heart attack, nasa lahi nila stroke. Suddenly tinanggal nila. So, make sure to control your cholesterol, your blood sugar. At sa ngayon kasi marami ng
paraan eh. Other than the lifestyle, may mga supplements to support the liver, may mga tinatawag na silimarin or milk thistle na kilalang sumusuporta sa atay as an antioxidant. Yung antioxidant is kontra dun sa oxidation process na yun na nagbibigay ng paghina ng atay kadalasan. At yung binabanggit ni Kadeo kanina, yung pag-inom ng Omega Gold Fish Oil na purified is to help Ito lower yun. your cholesterol. So kung ikinombine mo pala itong mga purified fish oil Omega Gold and silimarin na isa sa pinakamagandang brand ngayon yung Siltran E. Ayan, ito ba yan, Dok? yan. Ayan, sa mga magtatanong, ito po. Yan. Ayan. Ang Siltran E is silimarin na 200 milligrams. One of the supplements na mabibili nila na may kasamang vitamin E combination. So yung Siltran E is a soft gel capsule na makakatulong yan sa mga may fatty liver, sa mga matataas ang SGPT na isang enzyme na pag mataas, ibig sabihin nahirapan ng atay. Ay yung mga taong bloated, even yung mga taong may gallstone na hindi naman candidate for operation, makakatulong din yan. Iba ba yan sa Omega Gold? Yung Omega Gold is fish oil. Fish Main oil. concern ng main action ng fish oil is to help yung mga tao may alta presyon, mataas ang triglyceride, mababa ang good cholesterol, Tsaka yung bara-bara ang ugat. yung mga tumutulong din mabawasan ng lapot ng dugo. At ang Siltran naman is more on support for the liver. So yung mga tomador dyan na hindi nyo matanggal ang pagtotoma nyo o sobra-sobra kayo tumoma, suportahan nyo naman yung atay nyo maski paano by taking Siltran E one capsule a day or twice a day, depende sa severity. Ano, galing din sa Omega Oil yan? Sa fish oil din yan? Hindi. Doc? Hindi. Ang Siltran, saan galing yan? Anong ay- mga ingredients yan? ang pinaka-main ingredients yan, tinatawag na milk thistle or silimarin, gawa yan sa bulaklak. Bulaklak. Yeah. Anong bulaklak yan? Ayan. Yan yung milk thistle na tinatawag na bulaklak. Pwedeng magpulutan ng bulaklak. Pwede, no? Pag umiinom, ganyan. Pero yan ay yung Dumaan na sa extract proseso to lang kaya ganun. Dumaan na sa process yan. At Kaya ko inaalam kung anong bulaklak bago gumamela yan. Baka pwede mamulutan ng gumamela. Gusto mo pigain mo na lang yun. tama, pwede naman. At actually, yung bulaklak na bawal, yung chicherong bulaklak. Yun talaga, puputok bato ka doon. Yun ang masarap na pulutan, Dok. Ayan. Pagka kumakaiba ng chicharong bulaklak, mga ilang piraso lang. Well, depende. Para sa akin, sinasabi ko, maski na konti, kung ikaw ay may mga risk factors, mataas na yung blood pressure mo, mataas Mahirap. cholesterol mo, yung mantikang ginamit dyan sa pagluto niya na paulit-ulit, Paulit-ulit. minsan cancerous pa nga yan Pagkatapos kong uminom ng isang bote ng brandy, Doc, pagkatapos uminom ko ng 10 Siltran. Ayan. Overdose yata yun na kaya. Huwag mong isabay. Wag isabay. Yung bote ng alak mo doon sa gabi, kung di mo talaga matanggal, bawasan mo naman. Huwag mo naman gabi-gabihin. At sa umaga ka na uminom ng Siltran to protect your liver. Ayan. no. Akala ko Pwede ba ito magpag-combine in, Doc? Pwede. Yung Omega Gold Yeah. tsaka Siltran. Siltran. Pwede. Ayan. Parehong pwedeng isabay inumin, isa sa umaga, isa sa gabi. Ayan. Okay, para sa mga health buff dyan, ayan, yung mga kuyang natin dyan, mga walwal ko uminom, ayan. Ganito itsura no? Soft gel na kulay dark brown. Yan. Yung kulay niya parang Yan. Yan. dark. Parang kulay atay. Atay, oo. Mabibili ba yan sa tambunting? Bakit nasa tambunting? Mercury drug pala. May nagtatanong nga, saan mabibili yan? Sure ako meron sa Mercury Drug. Mercury Drug. Meron din yan sa, even Shopee meron. Meron. Shopee meron yan, mabibili nila. Ayan. And if symptoms persist, See your Consult doctor. Gary C. Dr. Consult Gary C. Ayan. Kahit sa Facebook, si Doc Gary C. Ayan. mapapanood nyo. Naku, salamat. At binabati ko nga pala yung friend ko na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, si Dr. Munoz. Ay, Dorante Dr. Munoz. Hi, Doc. Munoz. Hi, Dr. Florante. Good morning. Magaling na Ayan. cardio yan. Magaling na ganun. cardiologist yan sa FEU Hospital. Ayan. Sige, pupunta ni Sister Elia. Puntahan mo. Ano yan, ayan. Bakit ako pupunta dun, Lakay? Pagka buntis ka na, ganun, Kailangan mo ng cardio. ayan, na cardio. Ayan.
Okay, Doc Garcia, maraming salamat at marami na naman kaming natutunan sa iyo sa ating kalusugan. Sana nga ay nakatulong ito ng marami at paalala sa ating mga kabayan, binabaliwala ang ating kalusugan, lalo ang ating fatty liver. Yes. Ayan. Yes, at maraming salamat sa lahat ng nanonood. Meron na po akong Facebook page and YouTube na tinapik ko po yung fatty liver. Sana mapanood nyo. Ayan. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Ayan. Ayan. Search nyo lang po yan. Mabilis mahanap. Anong FB mo, Doc? FB. Gabay sa Kalusugan, Gabay sa Kalusugan. Dr. Gary C. Ayan. Maraming salamat sa iyong gabay, Dr. Gary C.